Kailangan mo ba ng pare para makalapit ka sa Diyos? Kailangan mo ba ng pare para maligtas ka? Sinong pare ang kailangan mo para maligtas ka? At bakit kailangan mo ng pare para maligtas? At yan yung mga tanong na masasagot sa serye ng pagtuturo natin, maging sa pagtunghay natin dito sa talata na ipapangaral natin. Do we need a priest? Kailangan ba natin ng pare para sa ating kaligtasan? Kaya tumayo tayo, basahin natin ang Hebrews chapter 7. This is our passage. Hebrews chapter 7, verses 26 until 28. Hebrews chapter 7, 26 to 28. Ito ang salita ng Panginoon. 26, for it was indeed fitting that we should have such a high priest, holy, innocent, unstained, separated from sinners, and exalted above the heavens. He, ito ay si Jesus. He has no need, like those high priests, to offer sacrifices daily, first for his own sins, and then for those of the people, since he did this once for all, when he offered up himself. For the law appoints men in their weakness as high priests. But the word of the oath, which came later than the law, appoints a son who has been made perfect forever. Muli, ito ang salita ng Panginoon. Makaupo na po tayo. Kailangan nating balikan ano yung pinaka-main purpose ng Book of Hebrews. Ang Book of Hebrews ay isinulat para ipresenta si Hesukristo bilang mas dakila sa buong panglumang tipan na institusyon. Kasama dyan yung pagkapari, kasama dyan yung pagsasakripisyo, kasama dyan yung sistema ng templo. At sa tutunghayan natin na pagkapari ng Panginoong Hesus, ipinresenta siya bilang mas mataas o mas dakilang pari kaysa sa lahat ng mga pari sa lumang tipan. We see that expounded by the author sa Hebrews chapter 4 hanggang Hebrews chapter 10. Ang haba. Tapos concentrated dun sa pagkapari ni Jesus sa Hebrews 7 hanggang Hebrews 10. So ilisipin nyo, ilang verses, ilang chapters yung 7, 8, 9, 10? 4 na chapters puro sa pagkapari ng Panginoong Jesus. Dahil yung mga original na mga tagapakinig or mambabasa dito ay gustong bumalik sa Judaismo. Gusto nilang bumalik sa lumang tipang relihiyon. Iba-iba yung mga pwedeng dahilan dyan sa pressure, sa kanilang suffering, kasi pinapersecute sila, o di kaya gusto nila ng mga nakikitang physical at literal na mga ritual para maituring nila na sila ay nakakalapit sa Diyos. Kasi yung lumang tipan, puro yan ritual. It is cultic in a sense na puro ito physical na ritual. Pero sa bagong tipan, napakasimple nung pananampalataya. Walang mga design, walang mga ritual, dalawa lang yung meron tayo na binigay sa bagong tipan na physical na pagpapakita nung Kristiyanong pananampalataya. Bautismo, napakasimple pa. Lord's Supper, napakasimple pa. Hindi katulad ng lumang tipan na napaka-engrande, napaka-religious talaga yung itsura. No? So iba-iba yung dahilan na pwede nilang tignan. Kaya yung manunulat dito, pinipigilan niya yung mga mananampalataya na bumalik sa dating relihiyon sa pamamagitan ng pagpapakita na yung lumang tipan ay pansamantala lang talaga. Hindi intensyon ng Diyos
hindi dinesenyo yun ng Diyos yung lumang tipan ng mga seremonya na manatili pang walang hanggan. Ibinigay ng Diyos yung mga seremonya, ritual ng lumang tipan para matupad sa persona at pagdating ng Panginoong Hesukristo. God never intended the priesthood, the sacrifices, the rituals to be permanent solutions. Rather, ito ay mga anino na nagtuturo doon sa katuparan sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung babalik sila, ito yung temptation nila, babalik sila sa lumang tipang Old Covenant. No? Kung babalik sila doon, niyayakap nila yung litrato kaysa sa katuparan. Yung anino kaysa doon sa mismo katuparan. Ang nangyayari sa kanila, para silang naglalakad ng paatras. Imbis na ibinigay na si Jesus para doon sila tumungo sa Panginoong Jesus. No? At dito sa passage proper natin, sa verse 26 hanggang verse 28, isinulat ng manunulat na yung pagkukumpara kay Jesus at hindi lang sa pare. Kinumpare niya si Christ sa high priest. Hindi lang sa pare, sa punong pare. Kasi may mga designations yan sa Old Covenant. Diba? Lahat ng Levita, sila ay naglilingkod sa templo, pero hindi lahat ng Levita ay pare. So sa lahat ng Levita, may mga pare. Tapos hindi lahat ng pare, punong pare. Merong isa na punong pare na merong gampanin sa kanilang lahat. Sabi ni Hebrews na si Kristo ay hindi lang higit sa mga pare, siya ay higit sa punong pare, sa pinakamataas na pare ng lumang tipan. And by saying that, sinasabi ng Book of Hebrews na mas dakila si Jesus sa buong Levitical priesthood. Mas dakila si Jesus sa buong pagkapare sa lumang tipan. At ano yung ipinakita niyang isang dahilan? One reason kung bakit mas greater si Christ sa mga high priest. Dito sa 26 to 28, isa lang yung dahilan na ipinakita. Wala siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan. Lahat sila may kasalanan. Yung high priest may kasalanan. Si Kristo walang kasalanan. Yun yung comparison niya. Yun yung excellency ni Christ. Yun yung ipinapakita ng author ng Hebrew sa mga mambabasa niya. Tignan nyo si Kristo. Gusto niyo bumalik sa may mga kasalanang tagapamagitan? Gusto niyo bumalik sa mga may kasalanang pinuno? Eto na, dumating na yung punong pare na walang kasalanan. Ba't kayo aalis doon sa walang kasalanan at babalik sa mga may kasalanang tagapamagitan? Yun mismo yung sinasabi ng author ng Hebrews. Yun mismo yung main point niya sa 26 hanggang 28. That as the priest above all priests, the excellency of Jesus Christ is His sinlessness. Ang kanyang pagkawalang kasalanan, ang kanyang kabanalan. Bakit importante yung pagiging walang kasalanan ni Jesus sa kanyang pagkapare? So, tutunghayan natin ng dalawang katotohanan. Una, bakit ito importante? Una, dahil kailangan mo ng pare. Pangalawa, dahil may pare para sa iyong pangangailangan. Your need for a priest and the priest for your need. So verse 26, meron ditong assumption na kinakailangan ng pari ng mga mambabasa. Assume dito sa ating verse 26 na kailangan ng pare at merong uri ng pare na kinakailangan. Kaya dito sa ESV, sa translation na ginamit natin, sinabi, "For it was indeed fitting that we should have a high priest." Kailangan nating pare, tapos merong saktong pare na kailangan talaga natin. At sa mga translations na mas thought for thought, mas litaw na litaw yung kahulugan nito. Kaya basahin ko sa NIV.
Sabi sa NIV, such a high priest truly meets our need. Sa New Living Translation, verse 26 pa rin, same. Sinabi, He is the kind of high priest we need. Litaw na litaw yung diwa ng kailangan natin to. Merong pare na kailangan natin, merong uri ng pare na pangangailangan natin. Sa magandang balita, Biblia sa Tagalog, ganito yung pagkakasalin o translation. Sa makatuwid, si Jesus ang pinakapunong pari na kinakailangan natin. Nakikita niyo yung diwa dito ng pangangailangan. Nakita niyo yung pagkakasulat na merong diwa na kailangan natin. No? At either way, anumang tipan sa both covenants, kailangan ng mga tao ng pari. Sa verse 28, sinabi yun sa verse 28 na sa Old Covenant, sa pamamagitan ng kautusan, nagtalaga ng mga taong may kahinaan bilang kanilang pari. Tapos sa New Covenant naman, nagtalaga yung Diyos sa pamamagitan ng pangako ng anak bilang pari. So isipin nyo, ano man yung covenant, anumang panahon, kailangan nila ng priest. Kailangan nila ng pari. Dati, ganito yung pari, mga may kahinaan, ngayon naman, dumating na yung pari na walang kahinaan, hindi tulad ng mga Old Covenant priests. Pero gusto nating malaman muna, bago tayo humantong kay Jesus, tignan muna natin yung diwa ng pangangailangan natin. Bakit natin kailangan nung pari na yun? Bakit kailangan may fitting? What's the point doon sa ating pagiging in need? Dahil tayo ay makasalanan. Dahil tayo ay makasalanan. Sinful people cannot approach God directly. Thus, they need a priest to represent them. Ang mga makasalanang tao hindi pwedeng dumiretso sa banal na Diyos. Kaya kailangan nila ng pari na humarap sa Diyos para sa kanila. Ang Diyos ay banal, ang mga tao ay makasalanan, at merong totoong pagitan sa kanilang dalawa. Meron tayo bilang mga tao na mga kasalanan na sumisira sa atin, na nagbibigay sa atin ng hatol at dahilan kung bakit hindi tayo fitting humarap sa presensya ng Diyos. We are not fit to come before the presence of the holy, holy, holy God. Kaya idinedeklara ng kasulatan na ang isang makasalanan, hindi siya pwedeng basta na lang lumakad papalapit sa Diyos nang walang ng sarili niyang mga terms at conditions, nang hindi siya natutupok, nang hindi siya nakokondena. Ganyan yung description ng Biblia palagi. Hindi pwedeng lalapit ka na lang sa Diyos nang parang wala lang sa iyong pagkamakasalanan. Kaya pagkatapos ng Genesis chapter 3, nung unang pagbagsak ng tao sa kasalanan, ang access sa Diyos ay hindi na diretso. Hindi na direct yung access sa Diyos. From Genesis 3 onwards, ang Diyos ang nagtalaga kung paano siya pwedeng lapitan ng mga makasalanan. Sa pamamagitan ito ng mga itinalaga niyang tagapamagitan at sa pamamagitan ng mga sakripisyo o alay. Isipin niyo, after Genesis 3, doon lang nagsimula ang offering. Doon lang nagsimula na merong mga papatayin na mga hayop bilang alay sa Diyos para makalapit sa Kanya. No? At yung pari ay itinalaga ng Diyos na mamagitan sa pagitan niya at ng mga tao, irepresenta ang mga tao sa harapan niya, at yung mga pari na yun ang dapat maghandog ng alay para sa kasalanan ng mga nire-representa niya. Tandaan natin, ang katotohanan na to ay transcovenantal. Ibig sabihin, anumang tipan, kailangan palagi ng pare. Anumang tipan, kailangan palagi ng merong mamamagitan sa harapan ng Diyos at ng tao.
Kailangan merong tagapamagitan sa persona ng isang pare. Kaya't ito yung hamon sa'yo. Aminin mo na hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos sa iyong mga kasalanan. At kailangan mo ng itinalagan niyang tagapamagitang pare para makalapit ka sa Kanya. Admit that you cannot approach God in your sins. That you need a high priest. You need a priest. So you can come before Him. Kasi at the end of the day, yung mga iniisip nating pinakamalaki nating problema, hindi yun yung pinakamalaki nating problema. Ang pinakamalaki nating problema ay hindi pera, ekonomiya, politika, kalusugan, kaibigan, edukasyon. Ang pinakamalaki nating problema ay tayo guilty sa harapan ng Diyos. Ang pinakamalaki nating problema ay may kasalanan tayo sa harapan ng banal na Diyos. At yung kasalanan mo na yan ang naghihiwalay sa'yo sa Diyos. At hindi mo malilinis ang sarili mo, hindi mo aalis ang mga kasalanan mo, hindi mo kayang gawing katanggap-tanggap ang sarili mo sa harapan ng banal na Diyos. Gaano man kabuti yung mga intensyon mo, kataas yung moralidad mo, kasigasig ka sa iyong pagkarelihiyoso, isa ka pa rin makasalanan. You are still sinners. At the end of the day, we are sinners in front of a holy God. And even though we do our best, we cannot go to God as sinners. Hindi natin mailalapit yung sarili natin sa Kanya. Kaya naman, kailangan mo ng pari na itinalaga ng Diyos na totoong pwedeng mag-deal sa iyong mga kasalanan at siya yung magdadala sa iyo sa Diyos. Hindi ikaw yung hindi sarili mo, kung hindi siya yung magdadala sa iyo sa Diyos. Kaya sa totoo lang, in this matter, dito muna sa point na pinagdidiinan natin, yung Roman Catholic Church is somehow in a better position than us, Protestants. O sa maraming mga Protestante. Bakit? Kasi yung Roman Catholic Church, yung mga Romano Katoliko, meron silang diwa na kailangan nila ng pare. Meron silang diwa na hindi ako pwedeng lumapit sa Diyos basta-basta. Kailangan meron akong lapitan na pare. Kasi ang mga evangelicals na katulad natin, mga protestante na katulad natin, sumusunod tayo sa trend ng individualism. Anong ibig sabihin ng individualism? Ako lang at ang Diyos. Na sa pananaw natin, pwede kong lapitan yung Diyos nang walang tagapamagitan. Kayo, punta-punta pa kayo sa pare. Ako, pwede. Walang tagapamagitan. In that sense, mga kapatid, merong better position sila sa atin. Kasi sa Roman Catholic Church, mali sila dito, mali ito. Okay? Mali na itinutuloy nila yung priesthood. Dahil tapos na yung pagkapari kay Jesus. Si Jesus ang punong pare. Pero tinutuloy nila yung priesthood at hindi nila ina-assume na pwede ka nalang bastang dumiretso sa Diyos. Kailangan merong gigitna sa kanila at sa Diyos. And in this sense, they preserve the important biblical instinct, the necessity of mediation. Kailangan merong gigitna. Kailangan merong humarap sa Diyos para sa akin. At ito yung binibigay diin natin dito sa verse 26. Kailangan magkaroon tayo ng ganong uri ng diwa na kailangan ko ng isang gigitna sa akin at sa Diyos. Mali yung Roman Catholic Church kasi hindi dahil sa diwa ng kailangan ko ng pare, kung hindi mali yung pare na nilalapitan nila. May pinrovide na yung Diyos na pari niya. Siya mismo ang nagtalaga ng pari niya. Yun yung pagkakamali nila. Kung lumalapit sila sa mga pari tulad ng lumang tipan.
Parang mga Old Testament priest pa rin. No? Sila yung nagpapalaga ng sarili nilang pari. Pero mga kapatid, meron na lang isang pari ngayon. Isa na lang ang pari ngayon. Ang tagapamagitan sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. At siya yung ibinigay ng Diyos. At ipinipresenta ng kasulatan, hindi yung tuloy-tuloy na mga pagkapari na institusyon at opisina ngayon, kung hindi nag-iisang supisyente, sapat na punong pari na nandyan magpakailanman. Diyan tayo pupunta sa ikalawang punto natin. So let's learn na kailangan ko ng may humarap sa Diyos para sa akin. Pero salamat sa Diyos kasi binigay niya yon. Merong pari para sa pangangailangan natin. Kinumpare ng author ng Hebrews si Christ, si Jesus, sa mga high priest ng Old Covenant para ipamalas kung gaano siya kadakila, gaano siya ka-superior, gaano siya ka-suitable bilang high priest para sa atin. So, itong 26 to 28, actually, comparison to, comparative. Pwede kang gumawa ng comparative table dito. Si Jesus, ganito. High priest, ganito. So, ang point ng Hebrews, tignan nyo, greater si Christ. No? Sino ba si Jesus? Verse 26. Siya ay holy. Siya ay sinless. Verse 27, inalay niya yung sarili niya ng isang beses lang. Verse 28, siya ay itinalaga ng Ama para maging isang pari magpakailanman. Perfect forever. Pero interesting, no, dun sa verse 26 na inisa-isa yung character ni Christ. Holy, innocent, unstained, separated from sinners, exalted above the heavens. Pag sinabing banal, ito'y kadalisayan, hindi lang panlabas, kundi panloob. Ganon si Jesus. Harmless. Wala siyang ginagawang mali sa kahit sino. Wala siyang ginagawang mali sa pangalan ng mga tao. Wala siyang ginagawang masama sa kahit sinong tao. Undefiled. Hindi siya nadungisan. Wala sa loob ng puso ng Panginoong Hesus ang kahit anong maling pagnanasa. Kahit anong karumihan ng puso. Wala siyang imahinasyon na mali o imahinasyon na makasalanan. Dahil ang kasalanan, palaging dinedefile niyan, puso. Kaluluwa. Wala yun sa Panginoong Hesukristo. For such every pollution, Jesus Christ is free from them. Sinabi rin na separated siya from sinners. Siyempre, alam natin, hindi ito physically, kung hindi sa kanyang spiritually at morally. Hindi nagpapartake si Christ sa makasalanang emosyon, makasalanang plano, makasalanang kasiyahan ng mga tao na nakakasalamuhan niya. Kahit siya'y nakakasalamuhan ng mga makasalanan, hindi niya sila ginagaya. Yan ang ating Panginoong Jesus. Kung nakakasalamuha si Jesus sa mga makasalanan, yun ay dahil may gusto siyang kabutihan para sa kanila. Hindi siya nakikisalamuha para makisala. Nakikisalamuha siya para makibuti, para pagbutihin sila. At ang buong buhay ng Panginoong Jesus ay hiwalay na hiwalay sa mga pakiramdam, prinsipyo at pananaw ng makasalanang sanlibutan. And sinabi dyan, He was made higher than the heavens. Hindi ibig sabihin doon, sa verse 26 na exalted siya sa heavens, na kita niyo kung gaano siya kahiwalay sa kasalanan, nasa langit na siya. Hindi yun yung point. Ang point ay sa kanyang walang kasalanan na sakripisyo, tinanggap siya ng Ama. Kumbaga yung pagiging nasa langit ni Christ ay approval na siya ay sinless. No? Pansinin nyo, paano yung inferiority ng mga Levitical high priest? Sa verse 27, dinascribe yan. Si Jesus, He has no need, like those high priests. Ano daw ginagawa ng mga high priests? They have to offer sacrifices daily. Ito na yung pinangaral natin last Lord's Day. Kailangan nilang mag-alay araw-araw. Tapos, meron pang caveat dito, first, ang unang alay ng mga high priest para sa sarili nila. Bakit para sa sarili nila? Kasi meron silang kasalanan. Isipin nyo, yung mga tagapamagitan sa Old Covenant, may kasalanan din sila. Bago sila mag-offer para sa tao, kailangan
sila muna. Kasi katulad sila nung mga lumalapit sa kanila. At inappoint sila ng law sa verse 28 in weakness. Kahit may weakness, kumbaga ang weakness dito ay yung pagiging makasalanan. No? Ang mga high priest, mga priest at high priest sa Old Testament ay hindi sinless. Sila ay mga makasalanan din. So, sinasabi ng manunulat dito na ang problema nating mga tao ay ating kasalanan, tapos hindi ito masusolusyonan ng Levitical priesthood. Si Kristo lamang ang natatangi na suitable na pari para sa ating mga pinakamatinding pangangailangan. Hindi natin kailangan yung lumang tipang pari. Dahil hindi nila kayang dalhin tayo sa presensya ng Diyos. Because they too have their own sins. Nakita niyo pa paano ina-exalt ng author si Christ? Tinataas niya si Kristo. Ba't kayo babalik dito sa mga to? Ba't kayo babalik sa lumang tipang pari? At yung kataasan ni Kristo ay nandoon sa kanyang pagkawalang kasalanan. Jesus being sinless is the only suitable priest for sinful people. So I think familiar tayo na si Kristo bilang tupa. No? Si Kristo ay tupa na inalay at siya ay isang tupa na higit sa lahat ng mga tupa sa lumang tipan na walang dungis, walang bahid. Pero dito sa talata natin, hindi yun yung point. Ang point ay hindi lang siya sheep without blemish, siya ay priest without sin. Hindi lang siya walang sala bilang alay, siya ay walang sala bilang naghahandog. Bilang namamagitan sa harapan ng Diyos at ng tao. Mga kapatid, si Jesus ang walang kasalanang tagapagligtas na kailangan ng mga makasalanang tao tulad natin. Kailangan natin ng isa na haharap sa Diyos na walang sala, na willing, voluntary, nahaharap sa Kanya para sa mga katulad natin ng mga makasalanan. Isipin nyo, malilinisan ba tayo ng isang maduming panglinis? Makakapaglinis ba yung maduming panglinis? Hindi ba isang malinis lang na panlinis ang makakapaglinis? Ang gustong balikan dito ng mga Hudyo, maruming panlinis. Why would you go back there? Why would you go back to something or someone who cannot cleanse your sins? Who cannot make you right with God? Kaya ikaw, kapatid o kaibigan, habang aware ka sa iyong mga kasalanan, sumandal ka sa walang kasalanang pari, habang nagpapatuloy ka sa iyong kristyanong pagkadisipulo, sa iyong pagiging kristyanong alagad. Ito ang ating comfort in life and death. Sa harapan ng buhay o sa harapan ng kamatayan, ang kaaliwan natin na sa kabila ng ating pagkamakasalanan, meron tayong isang walang kasalanang pari na pwedeng humarap para sa atin. When we are filled with guilt, when we are filled with this conviction of our sins, punong-puno tayo ng pagkabigat ng mga kasalanan natin, saan mo ilalagak ang pag-asa mo? Sa iba ring may kasalanan? Ilagak mo yung pag-asa mo sa Kanya na guiltless. Ilagak mo yung pag-asa mo sa Kanya na walang kasalanan. Kapag natutokso tayo na abandonahin yung kristyanong pananampalataya, anong iisipin natin? Saan tayo pupunta? Meron ba sa kahit anong lugar o kahit sinong tao dito sa buong mundo na pwedeng mag-alis ng mga kasalanan mo? Wala. Kay Kristo lang.
At ganun din kapag papalapit na tayo sa ating mga huling hininga, pagpapalapit na tayo sa dulo ng buhay natin, sa huling pahina, at paparating na yung tuldok ng buhay natin, meron tayong pagkaunawa, meron tayong kamalayan kung gaano karaming beses tayo pumalya sa harapan ng Diyos. Alam natin na mas marami pa yung kasalanan natin kaysa sa pagsisisi natin. Saan natin kukunin yung ating kaaliwan? Hindi ba sa Kanya na walang sala? Na naging sala para sa atin. You see, sa anumang parte ng Kristiyanong pagiging alagad natin, importante yung pagkapari ni Jesus. Kapag punong-puno tayo ng guilt, tignan mo si Jesus bilang walang kasalanang pari. Kapag natutokso tayo palayo sa pananampalataya, tignan mo si Jesus, yung walang kasalanang pari. Wala ka matatagpuan sa buong mundo na ganyan. Kapag tayo'y papalapit na sa pinakadulo ng pagdurusa natin, last enemy or death, tignan mo ulit si Jesus bilang walang kasalanang pari. Mga kapatid, wala tayo ibang pupuntahan. Wala tayo ibang pupuntahan. Walang katulad niya. At kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, kasama ka namin dito. Yan din ang alok namin sa iyo. Lumapit ka kay Hesukristo bilang nag-iisang tagapagligtas sa makasalanan mong isipan at puso. Siya lang yung pwede mong lapitan para makalapit ka sa Diyos. Hindi ka pwedeng lumapit sa Diyos at magpanggap na parang wala lang. Matutupo ka sa harapan ng nagliliyab na kabanalan at kadalisayan ng Diyos. Pero merong tagapamagitan, si Hesukristo. Lumapit ka sa Kanya para ikaw ay maligtas. At tayo bilang mga mananampalataya, ito yung credo natin eh. Ito yung awit natin. Ito yung kanta natin. Ito yung pag-asa natin sa buhay at sa kamatayan. Ito yung kinakanta natin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free, for God the just is satisfied to look on Him and pardon me. Asan yung pag-asa natin? Sa nag-iisang walang kasalanan, ang ating punong pari na si Jesus. At bilang pagtatapos, kung sino ka man, ano man ang nangyari sa iyo, nasaan ka man, gaano man karami yung nagbago, sa dulo ng araw, hindi natin matatakasan na ikaw ay isang makasalanan. Kaya't kailangan mo ng pari, at yung Diyos ang nagbigay ng pari sa persona ng kanyang pinakamamahal na anak, ang pari na tumapo sa lahat ng pagkapari. Ang pari na hindi nagkasala, ang pari na kailangan mo. At ibinigay niya ito sa persona ni Jesus, ang walang kasalanang punong pari. Kaya't lumapit tayo kay Hesukristo nang may pananampalataya, siya lang na walang kasalanan na magdadala sa mga makasalanan na tulad natin papalapit sa banal na Diyos. Nalangin tayo. O Diyos namin, maraming salamat po sa Hebreo. Dahil kung wala ito, Diyos, pwede kaming matangay ng mga paniniwala ng kultura, paniniwala ng henerasyon, paniniwala ng mga nakapaligid sa amin. Pero tulungan nyo kaming hubugin kami ng kasulatan. At sa kasulatan kami matuto. At sa kasulatan, makita namin yung pangangailangan namin. At sa kasulatan, makita namin yung trabaho ng Panginoong Hesus. Maraming salamat po, Diyos, dahil pinadala mo ang iyong anak para mamagitan sa iyo at sa amin. Patawad, O Diyos, kung kami ay walang diwa ng tagapamagitan. Patawad, O Diyos, kung lumalapit kami at ang pag-asa namin ay sa mga may kasalanang tulad namin. Patawarin niyo kami, O Diyos, kung
Pumupunta kami sa kung sino-sino, kung saan-saan, at inilalagak namin yung pag-asa namin sa kung saan-saan puwera kay Hesus Kristo. O Diyos, magligtas ka po ng makasalanan ngayong umagang ito. At kaming mga mananampalataya ay patuloy mong pabanalin habang kami nakatingin sa aming saserdoteng Jesus. Maluwalhati ka, O Diyos. Maluwalhati ka sa saserdoteng Jesus. At dalhin mo kami sa Kanya, O banal na Espiritu. Papuri po sa iyo, O Trinidad na Diyos, sa pangalan ng dakilang punong pari, si Jesus. Amen.